Hi guys, magandang gabi sa inyong lahat and welcome back dito sa panibago nating video dito sa ating channel. Ayan, so kung kayo po ay bago dito ay welcome po kayo dito at maraming salamat sa inyong pagdalaw and ngayong gabi pong ito ang pag-uusapan natin ay walang iba kundi yung mga benefits ng pag-aalaga ng RTL chicken. No? So last week po ang pinag-usapan natin ay yung bakit popular yung RTL chicken sa mga beginners at sa mga farmers. No, ngayon naman po pag-uusapan natin is yung yung mga benefits kung bakit magandang mag-alaga ng RTL chicken. Ang lahat ng 'yan pagbabalik natin sa pagkatapos ng maikling intro. Okay guys, magandang gabi at welcome back dito sa ating video at maraming salamat for tuning in at ngayon pong gabing ito ay pag-uusapan natin is yung benefits ng pag-aalaga ng ready-to-lay chicken. So sa lahat po ng mga patuloy na sumusuporta sa channel na to at nanonood, maraming salamat. Kung kayo po hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. At i-click nyo na rin yung notification button natin para na sa ganun lagi po kayong updated sa mga susunod nating mga video, no? So salamat po. Yan. So ano-ano nga ba yung mga benefits? So last time sinabi natin na popular ito kasi napakadaling alagaan, etc. Ngayon naman po pag-usapan natin is yung benefits, no? Kung paano o kung bakit magandang mag-alaga ng RTL chicken. So yung mga benefits po katulad nung unang-una, napakadali po nitong simulan. So quick start, mabilis lang, no. So kung gusto mo mag-alaga ng manok na paitlugin, ito ay hindi mo na kailangang alagaan mula sa pagkasisiw, no. So pwede kang bumili ng 16 to 20 weeks old na chicken. Ito ay ready na para mangitlog. So napaka bilis ng startup times, no. So ito ay pwede kang diretso agad na magnegosyo nito. Pag naisipan mo ngayon, may pera ka, may pambili ka, pwede ka na magnegosyo agad, no. So guys, yan, most significant advantage ng RTL is their immediate egg production capability. So basically hindi lang mas mabilis yung iyong startup times, no, mabilis din yung iyong egg production kasi ito ay mga ready to lay eggs na. So dahil ikaw ay mabilis yung pangingitlog, so after 20 weeks, no, nagsisimula na yung mga itlog. So pag dumating sa iyo ng 16 weeks, 17, 18 weeks, magsisimula na pa isa, dalawa, tatlo, apat na itlog hanggang sa dumating ng 19, 20 weeks, mangingitlog na ng maayos yung iyong mga manok. So yon. At ang maganda dito dahil mabilis siyang mangitlog, ang pangalawa is rapid return of investment. So ang pangalawang magandang benefits ng pag-aalaga ng RTL chicken, babalik agad sa iyo yung iyong puhunan. So dahil ito'y itlog araw-araw na pupulutin mo tapos ibebenta mo, babalik agad sa iyo yung iyong return of investments mo, no. So kung halimbawa naglabas ka ng sa 500 heads na chicken, naglabas ka halimbawa ng 250,000, babalik yun utay-utay everyday, no. So ang anong economic benefits nito? So kanina yung quick startups natin, yung mabilisan pagsisimula. Pangalawa is yung economic investments, no, or economic benefits. First is cost efficiency. While in the initial purchase price of RTL chicken is higher than a day old of while the initial purchase of RTL chicken is higher than that of day-old chicks,
the overall cost efficiency can be greater. Raising chicks involves expenses such as specialized feeds, brooding equipment, heating, higher labor cost for intensive care. By purchasing RTL chicken, farmers bypass this early stage cost. No? So basically dahil um, um, hindi ka na nag-aalaga ng maliit na chicken, ikaw ay nagiging cost efficient. No? So kasi ang binibili mo na yung medyo malaki na bypass mo na lahat yung ibang process. Anong sunod? Reduce mortality rates. So last time pinag-usapan din natin ito na bumababa yung iyong mortality rates kapag ka ikaw ay bumili na ng mga ready to lay chicken. No? So hindi nawawala yung mortality kasi hanggang ngayon meron pa ring mortality ako. No? So medyo 3 buwan na sa akin yung mga RTL ko pero hindi pa rin nawawala yung mortality. No? So namamatayan ka. Yung isa actually, nung isang araw lang ay natusok ng sa lalamunan ng cage wire. No? So hindi mo minsan maiiwasan yung ganyang klase ng mga mortality. Pero hindi katulad ng mga 1-day-old na chick na pag inalagaan mo yung 1,000, baka ang lumaki lang ay mga 100 lang. Mga 900 lang, mawala yung 100 na mortality. No? So, yun. So, marireduce mo yung mortality rates ng iyong RTL chicken. So, ang sunod dito is yung simplified management. Anong ibig sabihin nun? Less intensive care requirements. Kasi pag 1-day-old chick yan, kailangan mo talagang alagaan ng nakatutok ka talaga dapat. Dapat ay hindi mo pinababayaanan. Kung meron kang ibang trabaho, hindi ito pwedeng ikay maghahatid ng bata bago mamamalengke tapos babalikan mo yung iyong mga manok o kaya ay mawawala ka ng isang araw tapos iiwanan mo lang ng pagkain. Hindi pwedeng ganun dito kasi meron ka dapat na intensive care, no, na ibibigay kapag 1-day-old chicks yung iyong aalagaan from 1-day-old chicks up to maging RTL sila. So pagka nag-RTL chicken ka, mawawala mo na yon o maliless mo na yung intensive care requirements ng pag-aalaga ng manok. No? So, yon. Predictability and consistency, pinag-usapan na rin natin yan last time. No? Nabanggit ko na yan saglit nung do sa ating usapan last time. Pero ngayon, medyo palawakin natin. Ano yung ibig sabihin ng predictability and consistency? Uniform yung kanilang performance. No, guys? Pag sinabi nating uniform ang performance, RTL chickens are typically sourced from reputable breeders who ensure that the birds are healthy and they have raised under optimal conditions. So, itong mga manok na bibilhin mo, hindi ito nabibili sa mga hindi talaga nag-aalaga ng RTL chicken, hindi nagpapalaki. So, ibig sabihin, bago dumating sa iyo ito ay napalaki ng maayos. So, nabigyan ng maraming bakuna, ng tamang nutrisyon. Itong mga ito ay hindi lalaki ng up to 16 weeks kung hindi maganda ang pag-aalaga ng mga manok na ito. No? So, reliable ang kanilang production rates. Knowing that the chickens are ready to lay allows farmers to predict production rates more accurately. This predictability is essential for managing supply chains, fulfilling market demands, and ensuring consistent cash flow from egg sales. It also aids a better financial planning and resource allocation. So, basically, guys, kitang-kita mo agad kung ano yung iyong production. So kung meron kang 1,000, after 20 weeks, ilagay mo lang yan sa 85%, alam mo na yung iyong production is 85%. No? So bumaba man yan, konting-konti lang, tumaas man yan, konting-konti din lang. No? So alam mo na, predicted mo na kung ano magiging iyong expenses. Ikalawa, predicted mo na rin kung magkano yung iyong kikitain. Kung anong dami ng itlog ang iyong mapupulot
at may ibenta. So mapaplano mo yung iyong marketing, ilang trays ang pwede mong ibenta this week o ilang tray ang pwede mong ibenta ngayong araw na to, 'di ba? I-supply mo 'yan doon sa mga supply chain mo na pwede mong paglagakan ng iyong mga itlog. So mapepresyohan mo din kung magkano yung mga itlog na 'yan based doon sa kanilang laki ng itlog na inilalabas. So lahat ng mga ito is benefits ng pag-aalaga ng RTL chicken. Now, meron din itong educational value, guys, no? So ang benefit ng pag-aalaga ng RTL chicken ay meron din siyang educational value. So, ano yung unang-una? Hands-on learning. So, when it comes to pag-aalaga ng RTL chicken, hindi mo na kailangan ng maraming seminar. Kasi pagka ikaw ay nagsimulang mag-alaga ng RTL chicken o mag-alaga ng mga one-day-old chicks, kailangan mo ng maraming seminars. No? Kailangan mo ng seminar sa pag-alaga nun, ikalawa, seminar ng pagbabakuna, pagpapainom ng gamot, at kung ano-anong maraming mga seminar para matutunan mo talaga yung paraan ng tama at wastong pag-aalaga ng one-day-old RTL chicken. So, papalakihin mo mula 1 day old up to 16 weeks hanggang sa alagaan mo yung iyong manok hanggang sa mga itlog at kung ano-ano pa. So, dito, pwede ka nang matuto hands-on. No? So, ibig sabihin, habang inaalagaan mo, pwede ka nang manood sa YouTube, pwede kang magtanong sa iyong mga technician, o pwede kang magtanong sa veterinaryo, o magbasa ka ng mga notes at blogs na available over the internet, no, yung mga PDF files kung paano aalagaan. Pwede ka din mag-source sa iyong local municipal municipal agriculture, no, tutulungan kanila. So pwede kang mag-aral ng sa iyo lang, no, hindi mo na kailangan mag-aral ng maraming hindi ka na kailangan mag-attend ng maraming mga seminars. Faster skill development. The immediate demands of managing an egg-laying flock accelerate the learning curve for new beginners, no, for new farmers. They quickly gain insights into troubleshooting common issues, optimizing production, and maintaining flock health. This rapid skills development is beneficial for those looking to scale their operation or diversify into other areas of poultry farming. So, guys, napapabilis ang iyong pag-aaral, ang pagkatuto pagka ikaw ay nag-alaga ng RTL chicken, kasi makikita mo may problema, ito troubleshoot mo. Paano mo ito troubleshoot? Hahanap ka ng solusyon doon sa problema. Kasi minsan, halimbawa, namatayan ako, kasi guys, no, halimbawa, namatayan ako ng isa, tapos ano ang reason bakit namatay? Lumabas yung puwerta o yung binuwa, no, yung prolapse na tinatawag. So pag nakita ko yung problema, I go straight into YouTube, internet, at saka dun sa mga kakilala ko na marunong nang mag-alaga, nagtatanong agad ako. So nakikita ko yung mga different solutions na pwede kong gawin. Ikalawa is pag meron kang nakitang magandang production ng ibang mga community, ng ibang mga farmers, magtatanong ka paano sila nakakapag-produce ng ganong klase ng production. So, gagayanin mo sila, tamang pagpapainom, tamang pagpapailaw, tamang pagpapakain, yung akin bang ventilations, okay ba yan, mga ganon. So mainit ba yung aking area? Kung mainit ang area, anong pwede kong gawin? Bili ako electric fan. Yung mga manok ko na stress, anong pwede kong gawin? Bili ako ng music, no, para masanay yung mga manok ko sa ingay, para pagka may pumasok na tao, hindi agad na stress. So itong mga bagay na ito, natututunan mo straight away because of this pag-aalaga ng RTL chicken. So hindi mo na kailangan na
pag-aralan pa lahat ng ito bago ka makapagsimula. Ang maganda dito, magsimula ka na, tapos saka mo pag-aralan. Ako guys, ganun ang ginawa ko. Pero meron lang akong ginawang konting background studies, konting-konti lang. Tapos nung nagsimula na, saka ako pinag-aralan kung ano yung mga dapat na gawin. So, at nag-aral, nagtanong, hindi masamang magtanong sa mga marurunong na. No, so kaya kayo guys, kung kayo ay may mga tanong, hindi ako magaling, hindi ako marunong, pero meron na akong konting alam kung paano aalagaan yung mga RTL chicken. Kung meron po kayong tanong, inyo pong i-comment sa comment section down below. At kung kayo po ay may maraming experience na gusto nyong i-share, let me know din po sa comment section below. At pag-uusapan po natin yan at ating isa-shoutout kayo at ating i-discuss lahat ng mga experience po natin. So yun guys, maraming salamat. God bless. See you all sa susunod natin video. And don't forget to subscribe and like this video, share this. And para naman may mga kababayan tayo na may matutunan din dito sa ating pag-aalaga ng RTL Chicken. Maraming salamat. God bless. See you all next time.